Alam po ninyo, special talaga sa akin ang event na ito. Kasi this year, gaya ng sinabi ni Rep. Crisel, naging dual citizen na ako. Siyempre, Filipino citizen pa rin. Pero, senior citizen na rin. Oo. Kaya ngayon, Eric, hindi na lang po ako advocate ng senior citizens, member na rin po ako. Card carrying senior citizen member, pwede na rin akong magtanong, may discount ba dito? Siyempre, hindi ko kinakalimutan ang aking senior citizen ID. Kaya, maniwala po kayo sa akin kapag sinasabi ko, alam ko po ang pinagdadaanan nyo. Habang tumatanda tayo, mas ramdam natin kung gaano kahalaga ang maalagaan, mapakinggan, at gaya ng sinabi ni Rep. Crisel, mabigyan ng serbisyong hindi pahirapan. Kaya, congratulations muli sa Induga Boss para sa Hiraya Manawari, napakagandang pangalan, Hiraya Manawari Adult Daycare Center na ito, na siyang, gaya din ang sinabi ni Rep. Crisel, kauna-unahang care center para sa ating senior citizens sa buong probinsya ng Albay. Uragon talaga kayo. Kaya proud na proud po ako sa inyo. Kasi, ibig sabihin nitong napakagandang, maaliwalas na adult day center. Ibig sabihin, dito sa Tabaco City, mahalaga tayong mga nakatatanda. May lugar tayo na matatawag na sariling atin. Bilang isang one-stop shop na nilarawan ni Rep. Crisel, hindi na kayong kailangan magpaikot-ikot para mahanap ang iba't ibang serbisyo. Dito may health center nga po para sa pangangailangang medikal. May training center para sa dagdag na kaalaman kasi naniniwala po tayo sa champion ng DepEd, CHED, as in TESDA na lifelong learning. At dun sa medical, sabi nga po ni Doktora kanina, active aging, healthy longevity na champion din ng DOH. Mayroon ding livelihood center para sa mga gustong lumikha at kumita. At may entertainment center para sa sayawan, exercise at kwentuhan. Napag-uusapan na namin ni Vice Mayor Glenda yung mga sayaw na gusto ng mga senior citizens. At dapat naman talaga na ang serbisyo ang ilapit sa mga senior citizens. Opo. Lalo na po ngayon, alam natin ang presyo ng gamot. Yan, sumasang-ayon sa akin ang hangin. Alam natin ang mahal ng check-up at mga maintenance medicines. At hindi naman po bago sa akin ang hirap ng buhay. Alam din ni Rep. Crisel at lalo na ng minamahal kong si Rep. Percy Sandania ng aming Partido Akbayan, itong mga kwentong ito. Nung teenager po ako sa high school, kunento ni Rep. Crisel, bahagya nun, nagsimula na po akong mag-racket. Child laborer po ako noon. Nag-audition po ako bilang voice talent. Nagdadub po ng mga cartoons noon. Nag-audition para nga po umawit at umarte sa teatro. Nag-audition para maging host sa mga programa sa iba't ibang media. At nung panahon iyon, nagsimula na po akong umutang sa mga kasama ko sa student council hanggang sa college para madugtungan yung mga allowance namin. Hindi lamang ko, kundi ng mga tugang ko. Hanggang sa wakas, nakapagtapos po kaming lahat. Lumaki po ako, nag-asawa sa isang Uragon. Pure Bicolano. Ang papa, taga Bakakay. Ang mama, taga Lerma sa Naga City. And kami po ay naging masayang magulang ng 4 na aki. And kaya lang, biglang isang araw at alam po ito ni Rep. Edsel, bigla na lang isang araw, naging solo mom po ako. Nabiyuda po ako. At bigla na lang, overnight, ako na lang mag-isa ang magulang at magdadala sa 4 na bata. Lahat po sila noon ay toddler hanggang preteen. Wala pang teenager po noon. Ako na lang po ang naiwan para
maitawid nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya maging sa mga panahong iyon, umuutang din ako sa mga ninong at ninang nila para mabayaran ang tuition. Naging ganito kami, close, ng kahera ng high school ng panganay ko. Kasi nung panahong iyon, nagbabayad po ako ng tuition niya buwan-buwan. So nung ihuhulog ko na sa kanya yung 40th na installment ng tuition ng anak ko, tuwang-tuwa siya. Sabi niya sa akin, Ma'am, nakaraos tayo. Hindi niya sinabing nakaraos ka, ha? Sabi niya, tayo. Kasi feel na feel niya ang laban ng isang solo mom. Sino yung mga solo parents din? But I'm sure may mga kababayan tayo sa Tabaco City na mga magigiting na solo parents. Ganyan po natin inilalaban at minamahal yung ating mga anak. Kaya ngayong araw naman, sinasabi ng mga mas batang henerasyon, ang mga nakatatanda naman din ang ating aalagaan. Kaya, iyo po. Kaya sa Senado, matagal na rin po natin pinaprioritize ang mga batas na makakaalalay sa ating mga lolo't lola. Una na riyan yung Philippine Geriatric Center na napakalapit na pong maging ganap na batas. Ito po yung magiging specialty hospital at mga regional centers din. So dapat magkaroon din, tigdi sa Bicol region, nakatutok po sa kalusugan ng ating mga lolo't lola. So, ito na po ang magandang halimbawa ng Hiraya Manawari Adult Day Center para talagang gawin na naming batas sa House, as in sa Senado, yung Philippine Geriatric Center din. Naipasa na rin po natin sa Senado ang Health Outreach for Seniors and Indigent Persons o HOSIP. Ito po yung mag-empower sa ating mga LGUs na hindi na kailangan pupunta sa mga barangay health stations o rural health units natin ang mga seniors at mga indigent persons. Ang mga LG nga ang makapag-deliver sa inyo, sa kanila, ng mga assistive devices. Ito man po ay wheelchairs o mga hearing aids at iba pa para patuloy yung partisipasyon na sinabi ni Rep. Crisel sa ating lipunan. Tinutulak din po yung Lingap, Gamot at Resistensya Pact para sa Nakatatandang Pinoy Act. Ito po para magkaroon ng libreng maintenance medicines, vitamins at supplements sa mga health centers at partner na pharmacies. Hindi po ito luho. At kailangan, pinaalala din ni Rep. Crisel sa akin, kailangan ko mabanggit ang ating Universal Social Pension. Niyo po, para sa senior citizens, na ito po yung linga para kay Lolo at Lola Bill. Itaas po natin kahit ng konti pa sa 1,500 pesos buwan-buwan at dapat ito ay ibibigay sa lahat ng senior citizen. Iyo po, dahil lamang yung from 65 and older, dapat pasok yung 60 to 64. Kay by law, pag 60, senior tayo. Universal, kasi siyempre, inuuna yung indigents, pero dapat isabay na rin yung middle class. Pati na rin sige, yung mga mayayaman. Para universal, lahat ng senior citizen, anuman ang economic status. At kahit mayroon ng SSS o GSIS pension, kahit mayroon ng PVAL pension, mayroon ding senior citizen pension. Diba? Kasi yung SSS at GSIS, hinuhulugan natin yan regular. Diba? Awas sa sweldo natin habang buhay na tayo nagtatrabaho. Kapag naman tayo ay lumaban para kiin ang bayan, naging veterano, atin yung pensyon na yun, plus yung senior citizen pension. Dahil minus o delayed ang senior citizen pension. So yun po. At hindi po itong lahat luho. Lahat po ito ay karapatan ng mga taong buong buhay nagtrabaho, nag-alaga, nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at para sa ating iniibig na inang bayan. Muli po sa ating mga lolo't lola, dakulang pasasalamat po. Kayo ang nagpalaki sa aming lahat. Kayong nagtrabaho, nagtiis, nagdasal para sa amin, nagmamahal sa amin. Kaya ngayon, kayo naman ang aalagaan.
at mabuhay ang ating mga leader digdi sa 1st District sa Tabaco City sa ganitong mga programang ito. Sana po lahat ng pangarap natin para sa ating mga senior citizens ay patuloy na maganap natin magkatotoo dito sa Tabaco City, sa buong Bicol, sa buong Pilipinas. At makakaasa po kayo. Makakaasa po sa Senado, mananatili akong kakampi ng ating mga senior citizens, as in ating mga distrito, as in LGUs sa buong probinsya ng Albay. Congratulations po sa Tabaco City. Ang ganda-ganda po. My gosh, congratulations po sa ating mga lolo at lola. Diyos mabalos sa itugabos. Dakulang pasasalamat. Mabuhay po kayo.